Ang pag-invest sa stock market ay isang paraan upang palaguin ang pera sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta ng shares o bahagi ng pagmamay-ari ng isang kumpanya. Kapag nag-invest ka sa stocks, may dalawang pangunahing paraan para kumita. Una, ang dividends, na bahagi ng kita ng kumpanya na ibinabayad sa shareholders. At pangalawa, ang capital gains o ang tubo kapag tumaas ang presyo ng stock at binibenta mo ito ng mas mataas kaysa sa binili mo. Bago magsimula, mahalagang magkaroon ng malinaw na plano at budget. Siguraduhin ang perang ilalaan mo sa investment ay hindi kailangan para sa pang-araw-araw na gastusin o emergency fund. Dapat mo ring tukuyin kung ang layunin mo ay short-term trading, kung saan pwede kang kumita sa mabilis na pagbabago ng presyo ng stock or long-term investment, na karaniwang mas mababa ang risk at mas mataas ang potensyal na paglago sa paglipas ng panahon. Sunod, kailangan mong pumili ng brokerage o trading platform. Sa Pilipinas, ilan sa mga kilalang platform ay COL Financial, First Metro Securities at BPI Trade, habang sa global market ay pwede kang gumamit ng eToro, Interactive Brokers o TD Ameritrade. Pagkatapos mag-register at ma-verify ang account, ilink ang iyong bank account para sa deposito ng pondo. Mahalaga rin ang pagsusuri ng stocks bago bumili. Tingnan ang financial health ng kumpanya, tulad ng kita, utang at revenue growth, pati na rin ang industry trends, kasaysayan ng dividends, at anumang balita o proyekto na pwedeng makaapekto sa kumpanya. Kung ayaw mo ng individual stock picking, pwede ring magsimula sa ETFs, exchange-traded funds, na nagbibigay ng instant diversification. Kapag handa na, pwede mo nang ilagay ang buy order sa platform. May dalawang pangunahing uri ng order: market order, na bibilhin ang stock sa kasalukuyang presyo, at limit order, kung saan pipiliin mo ang presyong gusto mong bayaran. Pagkatapos bumili, mahalagang subaybayan at i-manage ang investment, ngunit huwag masyadong ma-stress sa short-term fluctuations dahil ang stock market ay para sa long-term growth. Huwag rin ilagay ang lahat ng pera sa isang stock lang. Mahalaga ang diversification sa iba't ibang kumpanya at sectors para mabawasan ang risk. Sa huli, makakatulong ang patuloy na pag-aaral sa pamamagitan ng mga libro, online courses, at financial news para mas maging confident at matalino sa paggawa ng desisyon at para maunawaan ang tamang timing sa pagbili at pagbenta ng stocks.